kabendo, welcome back to my channel, Edward TV Hub. Bali, ang topic natin ngayon, set up tayo ng pang car wash bendo, pero ang gamit natin ngayon is SSR relay. Kasi yung dating gamit natin, yung pang motorcycle na relay. Okay, gawin natin. Okay, bali ang gagamitin natin ngayon, yung SSR na 40 amperes. Tapos ang input nito 3 to 32 volts DC yung direct current niya. Tapos yung pinaka-output niya naman is 24 to 380 volts alternating current naman. Ito yung mapupunta sa 220 at ito naman yung sa 12 volts. Meron ako rito Allen timer. Yung Allen timer ko yung new version na. Yan na siya. Ito yung mga wire nya. Itong mga wire naman na ito, hindi na to gagamitin lahat. Isa lang ito. Ito yung pinaka normally open nya. Apak na natin dito. Dalawa naman yan. Pwede naman yan kahit saan. Tapos itong maliit, ito yung sa pinaka external relay nya. Ayan yung pangalawa. Tapak na rin natin. Okay. Tapos itong isa, itong itim, coin slot. Lagay lang natin dito sa times 1 sa baba. Tapos yung sa pinaka supply nya, ito yung sa supply nya, yung dalawang pula. Bali itong connection na to, bali isa, dalawa, tatlo, apat na mga wire lang na connection. Ayun lang gagamitin natin. Itong mga iba hindi na, tatabihan muna natin. Tapos ito yung coin slot nya. Ito yung kasama nya na sensor. Pero hindi na natin to isasama, yung pinaka niya, kasi wala tong connection. Ito meron na. Yung dito sa coin slot, ay sa timer na para sa coin slot. Connect muna natin. Ayan, kabit na. Bali ito sa yung sa timer, yung sa times 1 nya, ito natin kakabit sa sensor nya. Ayan. Magkakaroon na yan ng power kapag nagkaroon ng power tong ating board. Bali gagamit din tayo ng power supply. Ito naman ni 5 amperes lang, 12 volts, 5 amperes. Bali dito natin i-connect itong plug. Itong plug na to, ito yung magsusupply sa kanya ng 220 ang gagaling sa ating AC. Bali dito yung kanyang sign. Dito yung line neutral or line to line. Tapos itong dalawa naman na nasa dulo, ito yung volts nya. Ito yung negative, ito yung positive. Kabit lang natin. Ito namang sa 220, bali pwede naman to kahit magkabaliktad. Alternating current naman to. Siguraduhin nyo lang na pag nag-connect kayo nito walang wire na tumatawid. Kailangan dapat malinis. Kasi pag mayroong wire na pumunta rin sa kabila, maaaring mag-short. Pwede kayo ma-kuryente.
or masira yung inyong power supply, ba masunog. Ito yung supply ng ating board. Kukonect naman natin dito sa negative positive ng ating power supply. Ito yung pinaka excuse me po. Itong supply ng ating board na 12 volts, kung mapupunan nyo, parehas naman siya pula. Ibig sabihin, wala na rin naman siyang polarity. Pwede na rin siya magkabaliktad sa paglagay. Kung naglalagay kayo, dapat mahigpit para hindi siya naglolos. Ayan na, may supply na to. Pag nabuhay to, mabubuhay yung board, mabubuhay na rin yung ating coin slot. Okay. Bali dito naman sa normally open, ang normally open natin dito itong black. Tapos ang magiging common itong blue. Itong isang red na nasa gitna, bali wala na siya. Hindi na natin siya gagamitin. Putulan ko na lang. Ito yung bali nagiging switch on ng ating timer para pag nahulugan yung ating coin slot, magko-command dito sa board, magduduktong yung normally open sa common, magkakaroon ng power yung isang linya rito sa extension natin, sa ating sasaksakan. Bali may extension tayo dito. Tapos ito namang ating SSR, yung number 4 nya, number 4 ayun yung negative, ay yung number 3 nya naman ayun yung positive. Babalik, connect natin yan dito sa slot ng external relay. Yan yung maliit na wire na to, yan natin siya i-connect. Pag nasupplyan to ng power ng 12 volts, magkakaroon siya ng trigger dito sa dalawa, magko-connect na rin yung ating 220. Pero pag walang supply yung 12 volts natin, hindi magdidikit yung wire ng ating 220. Bali sa 110 yung isang linya niya. Mali pala. May color code nga pala to. Ang ano natin dito, ang positive natin, itong number 3. Kaya ang ilalagay natin yung pula. Ayun yung positive ng ating external relay. Ay, sorry. Tapos ito naman na itim na may stripe na pula, dito naman siya sa negative. Okay, kabit na. Bali yung isang power nito. Okay, bali nakakabit na to. Bali ito namang extension natin. Yung isang linya ng extension natin, itong cord natin, sa dalawa. Yung isang linya nito, dadagdag natin dito sa linya ng 220. Line 1 or line 2, pwede naman kahit saan.
Yung ako, inano ko lang, step by step lang naman para makasunod kayo. Okay, yung isang linya na itong outlet natin, meron na siyang supply, manggagaling dito sa ating power supply. Nakadirekta siya sa 220. At ito namang ating isang line ng ating extension, i-connect naman natin dito sa line 1 ng ating number 1 ng ating SSR relay, yung solid state relay natin na gagamitin. Yan, yung isa nandito na. Halos lahat meron ng connection. Ang lalagyan na lang natin itong ating normally open sa kayong common. Itong normally open natin, ito yung kukonect natin dito sa ating number 2 sa ating AC. Na. Bali, ito namang line natin ng common. Ito yung ilalagay natin dito sa 220. Sasama naman natin siya rito sa line 2. Sa isang line naman ng 220. Hindi sila dapat magsama, dapat kay walay. Kung saan yung nakakabit yung isang line ng extension, dapat ito sa pangalawa naman. Okay. Hindi nakakonect naman na. Review ulit natin para sigurado tayo. Ito wala naman na to. Lagyan ko na lang electrical tape. Bali, ito pala, ingat na lang tayo dito kapag may power na itong ating 12 volts. Itong 12 volts naman, hindi naman siya masyado nakaka-kuryente. Hindi naman ano yan. Ito ang delikado, itong dalawa. Kasi ito nakakonekta to, bali naka-line to ng 110. Bali, mag-ground na rin kayo niya. Kaya kailangan, for safety, lagyan na rin natin siya ng electrical tape muna. Para kahit masagi natin, hindi tayo basta-basta mag-ground. Okay. Bali, yung 220, itong ating cord, itong ating plug, sasaksak natin to sa 220, direct sa 220. Magbibigay ng power dito sa ating power supply, tapos mag-out ang power supply ng 12 volts. Ang out niya is 12 volts na. Dito naman siya papasok ngayon sa board natin. Magkakaroon ng supply na 12 volts, magkakaroon ng power ating board. Nagbibigay ng supply para sa ating coin slot, para sa ating normally open. Natatakbo dito sa ating SSR relay. Saksak ko muna. Ito yung ating extension, nakasaksak na ito sa ating parekta na. Hindi na buhay na. Kukuha na lang muna tayo ng pan-testing. Saglit lang, wala pa lang pan-testing. Ito, meron na tayong pan-testing. Ating ilaw. So, ating 5 piso na luma sa kabago.
Testing muna natin yung ating outlet kung may power. Sabihin, pag walang power at wala pa rin pula rito sa ating SSR, wala pang supply na 12 volts na manggagaling doon sa ating external relay. Ayan, gagawin natin, mahulugan natin ng 5 pesos. Tingnan natin kung mag-ano siya, kung magta-timer. Yan, meron siya. Makikita nyo, itong pula meron na rin. Yan. Bali ang ating oras is 43 42. Yan. Bali 1 minute lang yung kanyang oras na nakaset. Dapat pagtapos ng 1 minute mamamatay yung ating nakasaksak na ilaw, o kahit ano man yung nakasaksak dito. Kunwari motor ng pressure washer, ikakat niya kapag wala ng timer, ikakat niya yung ating relay. Mamamatay din dapat tong ating relay. Yan, timer na siya. 1-0. Okay. Wala na rin yung kanyang power na, wala nang supply sa kanya na 12 volts, wala na pumapasok. Ito naman yung luma na 5 pesos. Tingnan natin. Yan. Luma na 5 pesos. Tingnan natin kung gagana rin. Only 1 minute. Ayun yung kanyang nakaset lang muna ngayon. Pero madali naman yan ibaguhin. Depende sa'yo kung ilang minuto yung gusto mo. Arrow down, tapos ito yung arrow up. Yan lang mga kabendo. Sana nakatulong ako sa inyo. Kasi kaya lang natagalan ng paggawa ng video. Kasi medyo may ginagawa. Busy tayo. Pero salamat pa rin sa mga nagsusuporta sa atin. Sa mga followers natin na walang sawang nanonood sa ating video. Maraming salamat po.